Okay, gandang araw sa atin lahat, 'no? Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Aratilis sa TV, 'no? Magla-live na naman tayo. Pag-usapan natin 'tong mga binabato po sa mga DDS at sawsawero raw, 'no? Sabi ng mga BBM followers, BBM vloggers, mga supporter ni BBM, napahiya daw ang mga Duterte supporters, kasama na po yung mga sawsawero. Sawsawero raw ang tawag, no? Sa mga DDS na umattend dito sa INC rally. Okay. So, alam po ninyo, dahil presidente pa rin si Bongbong Marcos. Sino po ba napahiya? Sino po ba nagsabi, no? Mayroon po bang kayong kilala na vlogger o mga Duterte supporter na nagsasabi na ito ay rallying ito, ang layunin ng rallying ito ay ibagsak si Pangulong Marcos? Wala naman eh. Sa imagination nyo lang yan eh. Ang linaw po ng pag-attend namin doon, kasama po kami ron, no? Malinaw po na yung pag-attend namin ay hindi po para pabagsakin si Pangulong Marcos. Ang pagpunta po namin doon ay suporta sa panawagan ng INC. Nakikiisa kami. Ayaw namin sa impeachment kay BP Sara, no? Dahil ito katakataka eh, no? Kayo yung nagsasabing BBM supporter kayo. Sabi ng INC, sinusuportahan nila yung pahayag ni Pangulong Marcos na ayaw niya sa impeachment kay BP Sara. Bakit? Matatali lang yung gobyerno. Wala namang mapapala. Wala pong mapapala ang gobyerno sa impeachment. Matatali lang ang gobyerno, matatali lang ang Kongreso, matatali lang ang Senado. Hindi makakapagtrabaho dahil magiging impeachment court po yung Senado. Iimbestigahan, magiging korte po para dito sa ikinaso nila kay BP Sara. Yun po ang pagkakaisa na gusto namin. Kaya kami umatin. Wala pong nanawagan doon. Wala pong nananawagan umatin kayo at pababagsakin natin ang presidente ng Pilipinas. Imagination nyo lang yan dahil kayo ang tunay na napahiya. Bakit? Kayo yung nagsasabi. Kayo yung nagsasabi na hijack ng mga DDS. Kayo yung nagsasabi na dadalo ang DDS doon at manggugulo. Kayo yung nagsasabi na sisigaw yung mga DDS ng BBM resign. Wala po naganap na ganun, no? Dahil ang mga Duterte po hindi po magugulo sa rally. Kailan po nagkaroon ng kaguluhan sa rally ng mga Duterte? Dami na pong rally ng mga Duterte, yung sa nung dinemanda si Pangulong Duterte ni Franz Castro, di ba? Bakit ba parang wala nagko-comment? Hindi ba kayo nagko-comment? Teka lang, baka may mali rito sa ating ano. Baka may mali rito sa ating... Wala akong mabasang nagko-comment eh. May tao ba? Ano ba makikita yung mga nagko-comment? May nagko-comment po ba sa inyo? Bakit parang wala akong nakikita nagko-comment? Okay, so anyways, ayun, meron naman pala. Kala ko walang comment. Magandang hapon sa lahat. Oy, thank you very much kay PH Dabdon. Kailan ba mawawala ang mga salot na yan? Send 15 stars. Napakalinaw po ng sinabi ng mga iglesia ni Cristo, no, sa kanilang pahayag doon, no. Sabi nila, hindi sila mangmang, no? Mga tao ron, hindi kami mangmang, lalong hindi kami bobo. Yan yung sinasabi natin, no? Ito po,
Ito pong pagkilos na to, gusto po nila magtrabaho yung gobyerno. Maraming problema na kinakaharap ang Pilipinas. Laganap ang kahirapan, laganap po ang korupsyon, no? Wag pong itali yung pati po yung kahulugan ng pagkakaisa, unity, no? Hindi po nila naintindihan eh. Hindi po yan unity na magbabati-bati. Unity po yan na tigilan nyo na yung pagbibitak-bitak. Kaya nagbibitak-bitak. Winawarak ninyo yung Duterte. Ang Iglesia ni Cristo, ayaw po nila. Kaya po nakiisa kami dyan. Yung panawagan po nilang tigilan niya yung kay-impeachment. Dahil yan, halal ng tao yan si BP Sara. Gawa kayo ng gawa ng kasiraan ng mga Duterte. Tigilan na ng Quadcom yung kasisira sa Duterte. Ano sabi ni Marcoleta? No? Ang sabi ni Marcoleta, thank you very much uli. Bakit po hindi nabanggit si Gadon, yung tunay na obobs? Hindi, sinabi po. May isang attorney. Ang sabi po ni Marcoleta, no? Hindi naman kayo korte, yung Quadcom. Bakit umaasta kayo na, bakit feeling ninyo dapat kayo yung maglilitis kay Pangulong Duterte? Yan yun po yung problema ng mga to eh. Okay. Magandang hapon din sa iyo, Jeffrey Gan. Mag-comment lang kayo, magtanong ha. Pwede po kayo mag-comment at magtanong dyan. Isa pa po, ngayon, kina-counter po nila yan na sinasabi nila, minority lang naman yung mga iglesia ni Cristo. Ang marami, Katoliko. Ano ngayon? Kami Katoliko rin kami. Ibig po ba sabihin, pag sinabi ninyong minority yung iglesia ni Cristo, ibig sabihin ba yung mga Katoliko, pro-BBM? Katoliko kami. Ako, Katoliko ko. Hindi porkit Iglesia ni Cristo ay ayaw ng impeachment. Ibig sabihin ba na ang mga Katoliko gusto ng impeachment? Katoliko rin po kami. Kaya kalokohan din po yan yung sinasabi ninyo na mas marami ang Katoliko kaysa sa inyong iglesia. Ano po yung point nyo ron? Kung mas marami po ang Katoliko, mas marami po sa Katoliko ang pro-Duterte. Hindi nyo ba alam yun? Badong, sikat ka na sa UK. Dami nanonood sa'yo. Maraming salamat po. Hindi po tayo sikat. Konti lang, 65 lang nanonood. Nagsisikap lang tayo. Napakalinaw po nun. Ang dahilan po ng pagkakabitak-bitak ng mga Pilipino ay yung ginagawa ninyo. I-impeach ninyo si BP Sara, magkakawatak-watak na naman. Yung paninira ninyo kay BP Sara, yung paninira ninyo sa mga Duterte, magkakawatak-watak na naman. O pagkatapos po ng rally, ano po ginanti nila? May presko na naman kagad to si John, anong pangalan nun? John Vic. Yung kapatid ni Boying Remulla. Ini-involved na naman si Tatay Digong sa mga droga na naman. Bakit may mga eng-eng pa rin sa mga loyalista? Ganun po talaga eh. Kasi patuloy po itong mga vloggers nila na binobobo sila lalo. Yan yung problema pag mga binobobo sila eh. Thank you very much ulit PH Dadbon. Yan bang PH mo ay Philippines o Philosophy Doctor? PhD pala yung Philosophy Doctor. Okay. Yan yung problema, no? Ika-counter nyo na naman. Labasan na naman sila. Sabi naman nitong Haider yan. Kayo, 1.5 million lang. Yung 41% daw ng survey, gustong ma-impeach si BP Sara. Survey? Ilan ba sinurvey ninyo? Ilan ba survey ninyo?
Wala pa yata 2,000 yung sinarvey nyo na nagsabi na gusto nila na impeachment kay BP Sara. Di ba? Badong, tanggal na sila Costco. Ayan po ang unang ayun, nakausap namin si Pastor Kebuloy. Sabi niya, etong ginawa ni BP Sara na hindi pagtakbo, yung hinayaan si Marcos na tumakbo, no? O wala naman po, alam nyo, ang casualty daw si BP Sara tsaka siya, si Pastor Kebuloy, di ba, nakakulong. Ngayon naman, ito po ang casualty nito, no? Yung pagre-resign ni Saldico. Yung ginawa pong malakihan rally ng Iglesia ni Cristo. Ayan po ang casualty niyan. Okay. Ito, alam nyo po, maganda to, magtalakayan tayo. Magre-react ako, sige, kahit nakakontra kayo, walang problema. Wala lamang babastos. Marami ang may gusto na ma-impeach si Sara. Tama lang yun kasi marami siyang di maipaliwanag. Duterte ang sumira kaya watak-watak. Malinaw naman yan, Badong. Aba, gusto nyo po na malinaw. Alam po ninyo, no? Ang gusto nyong ipaliwanag ni BP Sara, confidential fund. Ngayon, ang linaw po ng confidential fund. Kung lalalabuan po kayo sa confidential fund, simple lang po. I-search nyo lang sa Google, ano meaning ng confidential. Batas po yan. Ang tanong ko sa inyo, lantad po, ano po mas malaki na pondo ni BP Sara? Yung confidential fund o yung normal na pondo? Normal na pondo. May problema po ba sa normal na pondo? Wala. O ibig sabihin, yung mga lantad na pondo, yung mga pondong hindi pwedeng i-reveal sa tao, malinaw po. No? Wala silang question. Saan sila may question? Sa confidential fund. Ano po ba paliwanag sa confidential fund? Confidential nga. Hindi po pwedeng ibulgar sa tao. Bakit gusto ng mga congressman na ibulgar ni BP Sara? Kaso po yan. Pag binulgar mo kung saan mo ginastos yung confidential fund, pwede kang kasuhan. Naintindihan nyo? Trap po yan. Confidential nga, bakit mo ibibisto? Confidential nga, bakit? Kaya kita nyo, hindi nila makasuhan yun. May kaso ba yung confidential fund ni BP Sara? Wala. Bakit? Confidential, hindi mo pwede. Pero, nireport ba ni BP Sara? Nagpapaliwanag ba si BP Sara? Nagpapaliwanag. Kung ano po hiningi ng COA, ang problema sa mga congressman, feeling nila COA din sila. Ayun ang problema 100 languages, mga NPA pa. Ayan. Bakit nila impeach ang BP bago sila mag-impeach? Dapat impeach nila si BBM. Kung impeach nila si Sara President pa rin si BBM. Mga gunggong. Hindi po, Loretta Rhea. Madali lang po Marami pong paglabag Sabi nga ni BP Sara, meron ng mga nakikita silang paglabag si BBM. Kaya lang, ang pangit naman noon na sila po yung no? Okay. Ang problema kasi ng mga to, pina-explain nyo, hindi pwedeng explain. Tanong, kung totoo sila, ito po yung mga binabanggit, hindi kasi kayo nakinig sa Konti lang naman po yung nagsalita. Hindi pa kayo nakinig sa rally. Ano po ba sabi ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta? Sabi po ni Senator Marcoleta, kung seryoso po yung mga committee mag-imbestiga sa confidential fund, 400 plus na ahensya ang may confidential fund. Bakit tanging DepEd lang at Vice President ang inimbestigahan nila? Hindi po sila seryoso sa confidential fund investigation. Seryoso po sila na imbestigahan lang si BP Sara. Yun lang po yun. Di ba?
Okay, kabadong si Kimbo ata papalit, buhaya din yun. Bakit hindi nila suguri ng buong AFP, PNP, Malacanang, HOR at kalad ka rin sila lahat sa palabas? Baka naman kakampi nila pa yung mga pamunuan ng AFP. Kasi po hindi naman po talaga intensyon ng INC rally. Wala pong may intensyon na pabagsakin si Marcos o pababain sa pwesto. Ang sabi lang nila, pero naghihintay po yung game changer po to eh. No, hindi na po tayo pwedeng bumalik sa ganito na dehin boki kailangan Pangulo. Na hindi lang po papansinin ng Pangulo yan. Hindi po pwedeng ganun. No? Naghihintay po yung Iglesia ni Cristo kung ano po ang magiging aksyon ninyo. Yan. Tanggal si Go, kapalit si buhaya na baba, si Ko. Kapalit yung buhaya na babae. 100 times na yun explain ni Kong Marcoleta kahit sa speech niya, binabanggit niyan, confidential fund paulit-ulit. Kasi akala nila hindi nagpapaliwanag eh. Tanungin mo si BP Sara sa iba, paliwanag naman. Sa confidential fund lang po sila kasi po yung confidential fund hindi po pwedeng ibulgar sa tao. Pero yung mga nabubulgar po sa tao, pwedeng silipin ng mga tao, wala pong problema. Wala pong nakita silang pagkakamali. O ngayon, yung pinagmamalaki ninyo na walang anomalya, yung mga akap na yan, na ibigay sa mga tao. Yung hamon po, hindi po kami naghamon. Ha? Naghamon niya si Cielo Magno. Kakampi ninyo. Yung hamon ni Cielo Magno, ilabas ninyo kung sino yung mga binigyan nyo sa akap. Saan namin makikita yung listahan. Hindi po panay tokis lang. Di ba? Pero definitely, hindi na po uubra yung ginagawa lang ninyo na pabalik-balik lang na dehin boke lang, hahayaan lang na lumipas, papalipasin lang to. Hindi po papayag. Nakita nyo po, milyon po yan at saka buong kapuluan po yan. Hindi lang po sa... Alam nyo po, nasa EDSA 2 ako eh. Yung EDSA 1, hindi ko po alam kasi bata pa ako noon. Yung EDSA 2, naroon po ako. Ito pong bilang na to, yung umaten po dito sa Luneta, Quirino Grandstand. Mas malaki po yan kaysa sa EDSA 2. Kitang-kita ko, kapiraso lang po ng EDSA yung sa EDSA 2 eh. Pwede ka nga pumunta sa stage eh. Kung gugus. Ako po, sa experience ko po kahapon, gusto ko pong pumunta sa Quirino Grandstand. Nasa Luneta pa lang ako. Wala na. Trap na kayo. Trap na po yung mga tao. Hindi ka na makakailos. Lumabas na lang ako. Baka wala akong mapwestuhan. Hindi ko naman kayang tumayo doon maghapon. Ganun po. Kadami yun. Kabadong pa-shoutout. Salamat. Via MB. Yan. Marami may gusto na impeach si Sara Duterte. Marami raw may gusto na ma-impeach. Umiral na naman ang katangahan mo, ugok na tanso. Anong masabi mo sa akap ni Tambalustay? Tambaluslos, okay lang? Pera ng PhilHealth, pinakailaman nila, di ka man naman tanga sa balita, di ba? Yun po sila, paulit-ulit po sila sa 125 ni BP Sara. 125 million. Yung 500 ay 1.4 billion a day. Hindi nila kina-question. Ano po ba mas malaki? 1.4 billion o 125 million? 1.4. A day ito ha. Yung 125, ilang taon na nilang kina-question yan. Yung kinuha po na 117 billion sa PDIC. Yung kinuha po na, hindi ko alam kung 60 billion na yung nakuha dito sa PhilHealth. Yung pinagbentahan po ng ginto, nasaan? Hindi nila kino-question yan. Walang mali dyan. Ayon sa kanila. Yan ang problema ng mga yan. Thank you very much kay Lotis Villafranca sa 50 stars. Maganda pala to, no? Focus lang tayo dito sa Facebook. Huwag pagsabay-sabayin, no? Send 50 stars. Thank you very much kay Lotis Villafranca. Ayan.
Kaya malaki po problem yung trilyon na ninakaw nila sa 2.5 years na pamamahala nila. May mapaparusahan kaya? Basta sila bulag-bulagan lang. Sila tong maraming pondong nawawala eh. Yung 125 million na sinasabi nilang hindi maipaliwanag, tignan po ninyo. Hindi maipaliwanag, hindi po nawawala. Ibig sabihin, nag-report po si BP Sara. Hawak na nila yung report. Sinasabi lang nila hindi mapaliwanag. Hawak nyo na yung report eh. Hiningi po nila sa COA. Binigay naman ng COA. Ang makakaintindi lang po ng mga report ng COA, mga accountant. Hindi naman kayo accountant. Hihingi kayo ng kopya. Tapos, tatanungin nyo si BP Sara, confidential nga eh. Bakit niya sasagutin? Eh di kinasuhan nyo. Nakuha nyo, kayo din ang magkakaso dyan eh. Katulad ng ginawa ninyo. Late nyo nang binigay yung 125 na hinihingi ni BP Sara. Tapos nung binigay nyo, ilang araw na lang. Tapos sasabihin ninyo, ilang araw lang ginastos. Kahit walang problema, no? Nagbilang lang kayo ng araw. 11 days lang? Hindi, 7 days lang. Ang daming nawawala. Nawawalang pondo. No? Ang dami yung nawawalang pondo. Yung nagastos na pondo, yun ang hinahagilap ninyo. Nagastos na nga, confidential pa. Kahit kami naunawaan namin, pambayad ng mga, pinambayad nga sa mga Mary Grace Piato, sa mga Yoyoy Villamin, Kokoy Villamin. Ano pa bang kailangan nyo hanapin? Hindi po nawala. Nakita nga nila eh. Binayad kay Mary Grace Piatos. Alam din namin kung bakit Mary Grace Piatos. Alam nga namang ipirma yung mga estate agent o estate pain yung 125. Yun na nga eh. Para tirahin nila. Ngayon, pinapaina naman, pinagpapaliwanag. Pag pinaliwanag mo naman yung confidential fund, aba, confidential fund yan. Anong klase kang vice president? Binubulgar mo yung mga estate ay yung mga confidential fund. Dapat ka nang matanggal sa pwesto. Nakikita nyo? Wala kang kalusot-lusot. Ang problema ninyo, hindi naman kayo mga abuga. Kita nyo hanggang ngayon. Meron yung mga maaangal, yung Young Guns, yung Quadcom, hindi po sila nag-endorse ng impeachment. Bakit kaya? 'Di ba? Ang importante po, game changer tong ginawa ng Iglesia ni Cristo, milyon. Ang tanong ko sa inyo, sino nakakahiya? Kayo yung nagsasabi na ito pa isa, binabanatan pa nila si Marcoleta. Dalawang vlogger na yung nakita ko, vlogger ni BBM. Binabanatan nila si Marcoleta na parang ang pinalalabas nila si Marcoleta parang ginamit niya yung rally na to para yung sa agenda niya. Alam po ninyo, iglesia po si Marcoleta. Sa pagkakaintindi ko po, sa kalakaran po ng iglesia, hindi po pwedeng magsalita si Marcoleta nang wala pong basbas ng nakakataas. No? Hindi po yan eto na, kahit na anong gawin, kahit na anong sabihin ko, wala kayong pakialam sa akin. Yang sinasabi ni Marcoleta, aprobado yan ng mga kataas-taasan nilang pinuno ng iglesia. Di ba? Ano ang ginawa ko, Marshall Caron? Ano ang ginawa kong kwento? Gawa-gawa daw ako ng kwento. Yan ang problema sa inyo. Sige, hintayin kita. Ano ang ginawa kong kwento na hindi totoo? Tama si Tatay Digong, weak leader si BBM, hindi kasi nakinig si BP Sara. Ang tagal na niyan, lemon.
Lemonade, ang tagal na niya. BP Sara for president na tayo. Ang tagal mo nang himutok yan. Marshall, sabihin mo na kung anong ginawa kong kwento. Marshall, hinihintay kita. Pag wala ka nasabing gawa-gawa kong kwento, wala. Ganyan lang talaga kayo. Kinakabahan na sila sa rally na INC. Mabuti naman para magkaroon sila ng takot. Maraming ayaw sa ginagawa nila. Sabi naman po ng mga taga-iglesia, hindi naman po mga miyembro lang nila. Ito pa isa nakakatawa, no? Pakiramdam na itong mga BBM, iglesia, separate. Wala po bang pro Duterte sa iglesia? Sa tingin ninyo, walang pro Duterte sa iglesia? Eto na lang eh. Lahat yung inimbestigahan ng Quadcom, yung abogado na nga ng kabila na may Grace Piatos daw. Okay, tamo, hindi mo pala alam. Hindi po inimbestigahan ng Quadcom yung Grace Piatos. So research ka muna, ha? Ikaw pala nanluloko eh. Sabi mo, Quadcom nag-imbestiga kay Grace Piatos, hindi po nila inimbestigahan yung Grace Piatos. Diyan pa lang eh. Akusasyon mo sa akin, baliktad na eh. Okay? Research ka muna kung sino nag-imbestiga bago ka. Ulitin mo. Mali eh. Unang banat mo pala, mali na kagad. Akala siguro ni Marshall, Quadcom yung tawag sa mga congressman. Di ba? Mali ka kagad. Ang inimbestigahan ng Quadcom para hindi ka na mag-research. EJK, war on drugs, droga, at saka, kaya apat at saka pogo. Di ba? Ikaw pala mali eh. Kala nyo Kala mo naman, Marshall Walang ganunin. Ano ba naman yan? Unang birada mo pala. Ulitin mo. Ano ang sinasabi ko mali? Quadcom ka ng Quadcom. Ang inimbestigahan ng Quadcom, pogo. Yung illegal drugs, EJK. Ano na nga isa? Pogo, illegal drugs, EJK. Tsaka yung war on drugs. Yan. Wala ang Mary Grace Piatos doon. Kamot ka ng ulo. Ano magagawa? Hindi mo pala alam. Salita ka ng salita na i-correct mo ko ikaw naman palang mali-mali. Ako tuloy yan nag-correct sa'yo. Maya vloggers yan ni MR. Madami po pro Duterte na INC. Di ba? Kaya lang, sige tuloy natin BKD. Kaso tahimik lang sila. Yun na yung pinakamalaki nilang puwersa kahapon. Pag di umayos, malamang may kasunod pa yun. Tsaka nagsabi po yung mga INC, kaya lang hindi sila palarali dahil sa relihiyon nila di ba? Di ba di ba abogado ninyo na nagsabi may Mary Grace Piatos sa Davao? Nasaan na? Aminin mo muna na mali ka sa Quadcom bago kita sagutin. Marami kayo hindi naintindihan, boy. Di ba? Eto mga nanonood dito, alam nilang paliwanag yan. Pero aminin mo muna na mali ka. Sige, kahit hindi ka na nga umamin, kawawa ka naman. Yung Mary Grace Piatos, hindi siya tao. Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. Alam na ng mga Pilipino yan. Lahat na ng Pilipino, alam na yan. Ikaw na lang, Marshall, hindi nakakaalam. Yan ay code name. Para hindi ka matukoy. Kasi tinutukoy. Gusto, sino nagtatanong? Sino si Mary Grace? Sa taga saan si Mary Grace? Asan yung mga safe house? Gustong-gusto nila malaman, di ba? Yun nga yung kaya nga confidential. Code name yun. Di mo pa rin naintindihan.
Pag naman nag-research, pwede naman mag-research po. Hindi, okay na yan. Huwag na natin pag-researchin. Hindi niya po alam yan. Yan po ang problema. Pag mali sila, ayaw nilang aminin. Quadcom daw yun nag-iimbestiga. Doon pa lang eh. Wala nang tanong, wala na pong reaksyon. Pupunta na po ako sa TikTok naman. Pag wala na. Quadcom lahat ng chairman ng committee, wala daw abogado, sabi ni Marcoleta. Kaya noted lang at contempt alam sabihin. Correct. Huwag niyo yung sabihin kay Marshall yan. Hindi niya maunawaan yan. Kaya naglilitis-litisan sila eh. Hindi nila alam, mali yun. Isa pang sabi ni Marcoleta, sagutin mo na tao daw. Sabi ng hindi tao eh. Di tanong mo sa abogado. Alam mo kung anong ginagawa sa'yo, Marshall? Nililito ka lang namin. Nililito ka lang ng abogado. Nililito ka lang. Nalito ka naman. Di ba nalilito ka hanggang ngayon? Ang tagal na yan, di ba? Kasi outdated yung utak nyo eh. Nasa rally na kami ng iglesia. Naroon ka pa sa year 2022. Ulitin ko, Marshall. Ha? Ang pinag-uusapan pa ninyo, kayong mga kagrupo nyo, year 2022 pa. Kami, year 2025 na. 1.6 million umatin sa iglesia. Quirino Grandstand pa lang. Pwera pa yung sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ayan. Pero kayo, 2022 lang tayo. Di ba? Maubos ang buhok pag nakinig ka sa investigation ng Quadcom. Marshall, para hindi ka na mag-search ulit, hindi Quadcom yung nag-iimbestiga kay Mary Grace Piatos para may pagmalaki mo naman na may natutunan ka rito. No? Ibang komite yun. Kuya Badong, sa sinasabing maraming gusto na ma-impeach si BP Sara, di kaya dahil gusto nila na masagot ng tama ni BP Sara, mga paratang nila. Tama po. Kaya nga po nagsampa sila ng impeachment. Masasagot po ba ng tama yan sa impeachment? Natural. Di po ba? Kaya nga po may impeachment sila eh. Di magpa-impeach kayo. Ganito lang naman po yan eh. Sabi nila, ang iglesia, minority lang daw. Minority lang daw ang iglesia. Kuwari isanan, shout out daw sa mga Duterte boys. Sabi nyo, minority lang yung iglesia. Majority daw Katoliko. Tama rin. Pero, yung Katoliko ba pro BBM? Majority rin naman ng Katoliko pro Duterte. Ano po pinagmamalaki nyo na yung Iglesia ni Cristo ay minority lang? Pwede, pero solid sila. Yung Katoliko ba, sino nagbulong sa inyo na ang Katoliko ay solid na anti-Duterte? Wala, di ba? Kasi majority rin ng Katoliko pro Duterte. Tanong-tanong lang po kayo para natututo po tayo lahat. Maski po nakakontra yung tanong nyo, Sir Bads, mabobobo ka sa mga trolls at bayaran, mga lutang yan sa pulburo. Hindi po. Patatalinuhin natin sila. Yeah? Pa-point out natin na bago sila may baon naman sana sila. Kaso, ang pinakikinggan nilang vlogger, wala silang madadalang maibabaon eh. Mababaon sila. Ang problema rito, hindi ko alam kung gaano nakatagal tong pagla-live natin. Walang nakalagay. Si Lotus Ayan. Comment, tama ka, Bads. Hindi naman tayo natatakot sa mga argument. Paulit-ulit lang naman yan. 2022 pa nga yan. Nasa 2025 na tayo. Iba na binabato. Sa kanila, 2022 pa rin. Di naman pwede
ilik ang confidential fund. Kawawa ang mga asset dyan. Threat yan sa national security. Correct. Pag sinagot ni BP Sara, pag nilantad niya kung saan dinadala yung confidential fund, tanong niyo kung sino magdedemanda sa kanya. Sila din. Yes, Duterte, pero Catholic ako. Mga patawa kasi yung mga ano nila eh. Sasabihin nila. Yung INC naman ano naman yan, minority lang. Ito po, may panawagan po yung mga vlogger naman ng BBM vlogger. Pro-impeachment naman sila. Kaysa umaangal kayo dito sa amin, umatin kayo doon. Kasi kami umatin ng anti-impeachment rally. Umatin naman kayo sa pro-impeachment. No? Para makita naman ng tao, aba, tama nga pala, minority lang yung iglesia. At saka nire-recognize po na iglesia na hindi lang sila yung umatin doon sa rally. Marami pong grupo na naniniwala sa kanilang pinaglalaban, umatin doon. PRD style ng pamumuno, aahon talagang Pilipinas. Isa pang term ng Marcos is lubog na economy ng bansa. Eto nga, pag natapos nito yung termino niya, hirap na yung susunod. Durug-durug na tayo after nito. Mga kapatid, maraming salamat po. Lilipat po tayo sa TikTok kasi hindi tayo tumutuntong ng 100. Lipat tayo sa TikTok ha. Yung mga gusto pa manood tong live, tutuloy natin to sa TikTok. Badong Aratilis, hanapin nyo lang yung maraming Badong Aratilis eh. Gawa ko ng TikTok tapos nakakalimutan ko na eh. Hanapin nyo lang yung may 7,000 o 6,000 na followers. Maraming salamat po. Sir, hindi naman nag-prosper yung impeachment kay BP Sara kung confidential fund lang ang kaso. Correct.